guys, it's November 30 and Saturday, gimmick night and party. Guys, mag-ingat po kayo. Maulan as of today dito sa amin. Kung sino man nasa labas, mag-ingat po kayo. Pasko na, mamamasko po kami. Ano ang December nyo guys? Ikwento nyo, mag-comment kayo ngayon. Ang bedtime story natin iba. Anong gagawin nyo pag may mga tao inggit? Mag-comment po kayo, mag-comment. Tap and share guys. Subscribe kayo guys, always. Salamat po. Salamat sa nag-subscribe. Susunod na ang bedtime story natin. Ingat po. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya. Bedtime story. Ang bedtime story natin ngayon ay inggit at minsan hinahamon pa natin ang Diyos. Dito sa kwentong to, matutunghayan nyo ang hinanakit ng ibang tao na sasambitin natin, gabayan nyo po kami, Lord, na maiba ang kanilang pag-iisip sa mga bagay-bagay. Pero dahil kinain sila ng ganib, inggit, envy at angkinin ang gusto nilang angkinin, dito magsisimula ang ating kwento at bibigkasin minsan natin na may masasabi tayo. Pasensya na po kasi yun ang salamin at narinig at nakita at nabasa po natin. Kuya Marky, ito na po ang sulat po. Nagkwento po ako sa inyo at nagsulat kasi di ko na kaya ang nararamdaman ko sa mga bagay-bagay. Naubos ang pamilya sa mga pamilyang may grupong sumisira. Talagang inggit na inggit lalo na sa mga buhay ng ibang tao. Kuya Marky, napapaisip ako kung bakit ganun ang iniisip nila, ang thinking nila, ano ba ang dahilan. Pero siguro nilamon na sila ng inggit dahil sa nakikita nila. Pero kagagawan naman nila kung bakit sila nandyan. Wala tayong magagawa kasi choice nila yun. Mas masaya sila dyan. Pero itago nyo na lang po ang pangalan kong Kyle. Minsan naranasan ko nung COVID, nasa isang lugar, wala kang kakilala, wala kang kamag-anak, sa sarili mo lang. Kasi nga, delikado dahil sa sakit na COVID. Napunta ako sa isang lugar na may nakita akong tindahan. So, may nakita ako isang space na pwedeng marentahan at para gawing tindahan. At yun nga, napagtanong-tanong ko, Ale, sino pong may-ari dito sa bahay na to? Ika nga ng Ale, na nasa barangay, di ko natanong yung pangalan, nakalimutan, pero salamat. Sila Errol. Saan po sila makikita? Doon po sa may Siopawan. Pwede ka naman pumasok, baka may tao dyan. Pero parang nakakatako, walang tao. Pero may tao na aso. Dito nga nakilala ko na yung may-ari, nakainuman ko pa. Yung natapat tanungan ko na magtitinda ako para may maibenta at mapagkakitaan ngayong COVID. Mayag naman, ayun nga, lumaki siya ng lumaki, pero may mga times na may mga tao talagang inggit na
sisiraan yung tindahan mo, mapapaaway. Saksi naman doon yung barangay kasi matapat naman siya, tapat ng barangay. Yun nga, tumagal siya ng tumagal hanggang sa isang araw may Marky, may isang beses may nag-eksena sa labas ng tindahan, si Bert, at nagtawag sa labas sa tindahan, oy, may naghahari-harian dito. Ako naman natakot, pero binidyohan ko, tas na-record ko ano sinabi niya. Ang lahat yun nasa barangay naka-record. Di ako lumabas kasi nga premises ko naman yun, tas public disturbance naman siya, and to think SK Kagawad or chairman naman siya, parang di fit sa kinikilos niya or sadyang may inggit lang talaga. Pero pagtanto ko, may isa pala siyang motibo. Yun nga, nagbaranggayan kami. Sa una, sa pangalawa, hindi ako nakasipot kasi may trabaho ako. Sa kanila, free time. Sa akin, may trabaho. Pero, pangalawa, nag-decision kami na bargaining ng schedule kasi para magkaintindihan. Pero, yun nga, napag-decision namin mag-usap sa barangay. Nung nasa barangay naman kami, iba yung kwento nga ng tauhan ko dati. Mabait naman yun, pero iba lang yung inaikwento niya. Hindi ko alam kung anong reason, pero kung ano man reason na yun, pinag-pray naman namin kung ano naman ang mangyayari na gabayan, ma-clear out ang mind na wala naman tayong ginawang masama. Ito nga, sabi nga niya, with matching, iyak-iyak pa nga, sabi pa nga, hindi daw ako nagbibigay ng exact na sahod. Pero ang sabi ko naman sa kanya, mahinaw naman yung words ko, pero sa kanya parang galit na galit and sumisigaw. And sa akin sabi ko, kung lumago naman ang tindahan natin at pag may marami tayong maibenta na tinapay, kasi yun yung una kong naitinda, syempre, every sweat naman niya may reward. So niya, bakit iba yung ihip ng hangin? Di ko daw siya pinapakain. Paano ko maiintindihin yun kasi may trabaho pa ako? Sabi ko sa kanya, pwede ka naman kumuha dyan sa benta, ilista mo lang. Yun lang. Syempre, ikaw na as tao naman na ikaw maghanap ng pagkain mo, di ba? Pwede naman yun kasi busy pa ako, di ba? May trabaho pa. Pero nag-update. Ganyan, napag-desisyonan namin kung sino ang aalis. Pero yun, sabi niya, sila daw ang aalis. Nakakalungkot man, pero hindi ko alam, yung pala yung mitsa ng nila, ng gusto pa nilang mag-proceed. Kasi nagpermahan kami na hanggang doon na lang. Pero may ginawa pala sila. Ito nga, napag-isip-isip ko kung sila man ang naninira hanggang ngayon. Shoutout na lang sa kanila. Maghanap tayo ng authority para masuplong sila. Kaya ginamit yung platform na to para naman mabigyan ng boses yung mga ganong ginagawa nila, diba? Hindi naman tayo nagkamali, hindi naman tayo nagkulang kasi napagdesisyonan. Pero kung yun yung ginawa nila, may intentional, may word na kung ano man, basta yun lang. Sana Kuya Marky bigyan ng daan sa mga taong Kuya Marky, hanggang dito na lang muna ang sulat ko. Bukas naman may continuation kasi mahaba po ang paglalakbay ng ating kwento sa pinamagatang inggit. At mag-ingat po ang lahat.
Subscribe pa kayo. Salamat po sa nag-subscribe. Thank you. Please share our live. Tsaka sa nanonood, salamat sa nag-subscribe. Pray lang po. Pray kayo, guys. Ingat po. Subscribe. Salamat. Thank you for watching.